Isang magandang hapon po or magagabi po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang tulong lamang po na like bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. So patuloy pa rin po natin binabantayan. Ito nga pong nasa labas na ng para, bandang kanluran na si typhoon na Sanba. Makikita nyo sa ating pinaka-live radar, no? Kahit nasa labas po siya ng par, may after effect o naapektuhan tayo ng kanyang lakas ng hangin, which is yun nga po yung nagli-leads sa pagkapalakas po ng Easterlights na siya po nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang hypnosis po natin ngayon, galing na rin po sa Pag-asa, no, ay meron tayong shear line na nakaka-apekto po sa ilang bahagi po ng Central Luzon. Makikita nyo, etong si Hanging Habagat sinasamahan pa yan, o itong si Easterlight. At makikita nyo yan sa ating pinaka-live radar. Nasa labas o ng pare itong bagyo, pero yung hangin po dumadaan po sa gitna o dito sa bandang Central Luzon, which is yun po yung nararanasan natin na pag-uulan, especially sa hapon, at minsan po inaabot pa ito hanggang sa gabi. As of now, 65 kilometers per hour ang lakas nitong si Sanba, no? At mayroong maunti or kaunting epekto sa ating bansang Pilipinas dahil nga yung hangin niya, no, ay pakanluran. Dumadaan po ito sa ating bansa, kaya nararanasan po natin minsan yung pag-uulan. At kung mapapansin po ninyo, yung pag-uulan na yan, malamig po ang hangin dahil na nga rin po yan sa hanging amihan na siya pong nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. At dahil nga po bare months, ine-expect natin ito pong Easterlight na ito or hanging habagat ay posibleng pong umabot hanggang Pebrero, no, ng 2024. So tagal-tagal po ang lamig ng panahon na ating mararanasan, no? Hindi na po ito mainit or kagaya na hanging habagat. Kaya patuloy pa rin po pinag-iingat ang bawat isa sa atin, especially kung may mga lakad po kayo sa hapon or sa gabi. Ugaliin na lamang po natin i-check muna ang panahon kung maulan ba, or kung importanteng lakad, magdala po ng payong jacket o kaya naman po kapote, especially sa mga nagbabiyahe at pauwi po ng galing eskwelahan or sa kanilang trabaho, no? Marami tayong dapat bantayan dahil nga po tulad na aking sinasabi, rainy season po tayo at naasahan po natin bago po matapos ang buwan ng Oktubre ay 1 hanggang 5 bagyo ang posible pang pumasok sa atin, pero hindi naman po ina-expect na ito'y malalakas, no? Mahina lamang na mga bagyo ito at malabong maging super typhoon. So marami tayong dapat bantayan in place. Ako'y nakikiusap sa inyo, maging I am ready po tayo sa bawat posibilidad. Linisin yung mga lugar na bahain, especially sa mababang lugar sa Metro Manila, sa may Luzon, para in case magkaroon tayo ng rainfall advisory ay hindi po ito mauwi sa pagbabaha. Mag-ingat din yung matataas na lugar sa banta po ng landslide. Maging I am ready tayo, no, sa bawat posibilidad. And please don't forget po to like and subscribe for more weather updates. Araw-araw po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat.